Pagbalik sa mansion ni Eftal, sinabi ni Merlin sa kanya na nai-report na niya si Abe at ang buong pamilya ng port sa Noble Inquisition Organization. Nagpasalamat si Eftal sa pag-aasikaso niya, at ngayong wala na si Abe sa eksena, sinabi niyang maaari na nilang ituon ang buong atensyon sa pagtanggal ng slave crest ni Anastasia. Tinanong ni Anastasia kung paano niya ito gagawin, at diretsahang sinabi ni Eftal na sa pilitan niya itong tatanggalin, na ibig sabihin ay kailangan nilang direktang kalabanin ng contract beast. Agad nalungkot ang mukha ni Anastasia, alam niya kung anong klaseng nilalang yon, isang mabagsik na god na kahit buong bansa pa ang magsanib puwersa ay wala pa ring pag-asang matalo. Alam na alam din iyon ni Eftal, pero sinabi niyang wala itong magbabago dahil nangako siyang palalayain siya. Sinabihan niya si Anastasia na magtiwala sa kanya bago siya bumaba sa basement para ipagpatuloy ang kanyang research. Maya-maya sumunod sa kanya si Anastasia, at sa itsura pa lang ng genie ay halatang hindi ito natutuwa nang makita siya. Yumuko si Anastasia at humingi ng tawad dahil niloko niya ito at kinuha si Rairi sa ganoong paraan. Halatang iritado pa rin ang genie, pero dahil napatawad na siya ni na Eftal at Merlin, naisip niyang wala na rin siyang masyadong dahilan para hindi gawin ang pareho, kaya pinatawad na rin niya si Anastasia. Pero may isang kondisyon siyang mahigpit na itinakda, hindi na pwedeng pumasok mag-isa si Anastasia sa treasury. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang isama si Eftal o si Merlin. Agad namang pumayag si Anastasia nang walang reklamo, at higit pa roon, nag-alok pa siyang linisin ng treasury bilang maliit na gesture of goodwill. Halos agad siyang nagsimulang mag-alis ng alikabok sa mga shelves. Pinanood siya ni Merlin at sinabi nitong hindi naman talaga kailangan linisin ng treasury ngayon, pero nagpatuloy pa rin si Anastasia dahil alam niyang napakarami na niyang problemang naidulot at gusto lang niyang makahanap ng paraan para maging useful. Naiintindihan iyon ni Merlin, pero hinailan niya si Anastasia sa tabi para balaan na delikado ang ilan sa mga bagay na narito at may mga cursed items pa, kaya kahit anong mangyari ay hindi niya dapat gagalawin ang mga iyon nang hindi niya alam kung ano ang mga ito. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Anastasia nang marinig yon. Lumapit si Merlin sa isang kalapit na shelf para ipakita sa kanya ang isang halimbawa, pero bigla siyang nakakita ng daga at napatalon sa gulat, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak habang nadamay at natambarin si Anastasia. Nang mawala ang alikabok at makatingin si Merlin kay Anastasia, agad niyang napansin na may mali. Mas bata ng husto ang itsura ni Anastasia kumpara kanina. Tumingin si Anastasia kay Merlin at sinabi na eksaktong ganoon din ang nangyari sa kanya, at doon biglang nag-click ang lahat. Noong buksan ni Merlin ang box, agad na nag-activate ang curse sa loob nito. Agad sinubukan ni Merlin gamitin ang kanyang dispel magic para sirain ang curse, pero walang nangyari. Paulit-ulit niya itong sinubukan, umaasang gagana ang isa sa kanyang attempts, pero ayaw talagang mawala ng curse. Doon napansin ni Anastasia ang isa pang problema, nawawala rin ang genie. Agad na na-realize ni Merlin kung ano ang nangyari. Noong sandaling na-activate ang curse, nawalan siya ng access sa kanyang magic, kaya hindi na niya magamit ang dispel magic para tanggalin ito. Agad na iminungkahi ni Anastasia na humingi sila ng tulong kay Eftal. Pero mabilis din niyang naalala na sobrang busy ngayon ni Eftal dahil naghahanda ito para sa isang importanteng ritual. Hindi nila pwedeng basta-basta siyang istorbohin at abalahin dahil lang sa problema nila. Tiniyak ni Merlin kay Anastasia na kaya niyang ayusin ang sitwasyon ng siya lang. Tutal, siya ang greatest student ni Eftal, kaya dapat kaya niyang harapin ang isang simpleng curse. Bigla ring naalala ni Merlin na may malaking koleksyon ng mga libro sa personal library niya na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa iba't ibang klase ng curses, kabilang na ang mga curse na katulad ng tumama sa kanya. Pero bago pa siya masyadong matuwa, naalala niyang wala na sa bahay niya ang mga librong iyon. Ibinigay niya ang mga ito sa academy, sa kabila nito, iminungkahi pa rin ni Anastasia na pumunta sila sa academy at kunin ang mga libro. May isang problema lang, kapag may nakatuklas na somehow ay na-curse si Merlin, pwedeng tuluyang masira ang reputation niya. Dagdag pa ni Anastasia, mas nakakahiya kung si Eftal mismo ang makaalam tungkol dito. Kaya wala na silang ibang choice kundi pumasok sa academy, hanapin ang mga libro, at umalis nang walang nakakaalam sa nangyari. Nagsimula ng bumiyahe sina Merlin at Anastasia papunta sa academy. Pagdating nila roon, nagtago sila sa mga bushes malapit sa building dahil nasa loob ng office ni Merlin ang mga libro. Pero hindi nagtagal at nagkaroon agad sila ng problema. May guard na nakarinig ng kakaibang ingay mula sa mga bushes at lumapit para mag-imbestiga. Palapit ng palapit ang guard at mukhang malapit na silang matuklasan, pero mabilis na kumilos si Anastasia. Gumawa siya ng tunog ng pusa mula sa loob ng bushes. Saglit na huminto ang guard bago isipin na galing lang sa isang stray cat na nagtatago sa mga halaman ng ingay. Nawalan siya ng interes at tuluyang umalis, nang mawala ang panganib, tuluyan nang nakapasok sina Merlin at Anastasia sa academy. Pero kakapasok pa lang nila ay may napansin silang grupo ng mga estudyanteng paparating. Agad silang nagtago at ginawa ang lahat para hindi mapansin.
Habang dumadaan ang mga estudyante, biglang narinig ni Merlin na pinag-uusapan siya ng mga ito. Tinawag pa siya ng isa sa kanila na isang old hag, agad nag-init ang ulo ni Merlin. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at naghanda ng komprontahin ng mga estudyante. Pero bago pa siya makapagsalita, mabilis siyang hinawakan ni Anastasia at hinayla palayo sa likod ng isang corner. Paglingon ng mga estudyante, wala na si Merlin, nagawa ni Anastasia na pakalmayan siya, at sa wakas ay nagpatuloy na silang dalawa sa kanilang plano. Pero nang akala nilang maayos na ulit ang lahat, bigla nilang nakasalubong si Maria. Mabuti na lang at hindi sila nakilala ni Maria dahil sa ngayon ay nakadisguise bilang mga bata sina Merlin at Anastasia. Inakala lang ni Maria na isa silang magkaibigang batang estudyante. Lumapit siya sa dalawa at tiningnan silang mabuti, doon niya napansin na ang isa sa mga babae ay kapansin-pansing kamukha ni Merlin. Biglang natigilan si Merlin at wala siyang maisip na sasabihin. Bago pa niya aksidenteng mabunyag ang tunay niyang identity, mabilis na nakaisip ng dahilan si Anastasia. Sinabi niya kay Maria na kamag-anak daw sila ni Merlin at hinahanap nila ang dean's office pero naligaw sila. Naniwala naman si Maria sa paliwanag niya, humanga pa siya dahil mukhang balak daw nilang mag-aral sa academy kahit sa murang edad nila. Dahil mukhang naliligaw ang dalawa, mabait na nag-alok si Maria na siya na mismo ang maghatid sa kanila diretso sa dean's office. Habang inaakay sila ni Maria papunta roon, nagsimula ng mag-isip sina Merlin at Anastasia ng paraan para makaalis kay Maria. Pero kahit pag-isipan nila, wala silang maisip na realistic na paraan para maalis siya sa tabi nila. Dahil wala na silang ibang choice, napagdesisyonan nilang sumabay na lang sa kanya. Maya-maya, nakarating din sila sa dean's office at nagpasalamat ang dalawa kay Maria bago ito umalis. Kinuha naman ni Merlin ang susi at sinubukan itong gamitin para buksan ang pinto ng kanyang office. Pero kahit naipasok na niya ang susi sa lock, walang nangyari. Agad niyang na-realize na kailangan pala ng magic para mabuksan ang pinto. Ibig sabihin, hindi sapat ang susi lang, wala nang ibang option, kaya mabilis nilang tinawag ulit si Maria at humingi ng tulong. Nang tawagin ni Merlin si Maria na Big Sis habang humihingi ng tulong, agad namang namula ang mukha nito. Halatang sobrang saya ni Maria na marinig siyang tawagin ng ganoon, kaya mabilis niyang ginamit ang magic niya para buksan ang pinto para sa kanila. Bago siya muling umalis, sinabi ni Maria na lagi silang lumapit sa kanya kapag kailangan nila ng tulong. Nang makaalis na siya, agad na naglabas sina Merlin at Anastasia ng isang libro tungkol sa curses at naghanda ng mag-research. Pero nang subukan nilang buksan ito, ayaw talagang bumukas ng libro. Agad na na-realize ni Merlin na nakagawa na naman siya ng pagkakamali. Katulad ng pinto, mabubuksan lang pala ang libro ng isang taong may magic. Dahil pareho silang walang magic sa ngayon, agad silang tumakbo pabalik kay Maria at muling humingi ng tulong. Nang makita ni Maria na bumabalik na naman sina Merlin at Anastasia para humingi ng tulong, kakaibang saya ang naramdaman niya. Para bang nararanasan niya ang feeling ng pagiging big sister, isang bagay na hindi niya talaga naranasan noon. Masaya niyang ginamit ang magic niya para buksan ang libro para sa kanila, pero sa halip na umalis pagkatapos itong buksan, nagdesisyon si Maria na manatili kasama nila. Ipinaliwanag ni Maria na malamang ay kakailanganin pa rin nila ang tulong niya para buksan ang susunod na librong makikita nila, kaya maghihintay na lang siya sa office kasama nila. Ilang oras na naghanap sina Merlin at Anastasia sa mga libro ng paraan para matanggal ang curse. Sa buong oras na yon, tahimik lang na nakaupo si Maria sa tabi at naghihintay na humingi sila ng tulong. Hindi siya nagreklamo at mukhang masaya lang siyang nandyan para sa kanila. Kalaunan, nakita rin ni Merlin ang sagot na matagal na nilang hinahanap. Ayon sa libro, para mabasag ang curse, kailangan nilang maligo sa scent ng sariwa at hinog na prutas. Tiningnan ni Merlin at Anastasia ang picture na ipinakita sa libro at napansin nilang mukhang unatron fruit yon. Inakala nilang iyon ang prutas na kailangan nila, pero agad silang nakaharap sa panibagong problema. Wala silang ideya kung saan sila makakahanap ng unatron fruits. Mabuti na lang at alam ni Maria kung saan mismo sila makakakuha nito. Sinabi niyang maraming unatron fruits ang tumutubo sa loob ng greenhouse. Nag-alok pa siya na mismo ang kumuha ng mga prutas para sa kanila. Pero parehong tumanggi sina Merlin at Anastasia at sinabi nilang kaya na nilang kunin ang mga prutas nang sila lang. Medyo nadismaya si Maria nang marinig iyon dahil halatang gusto pa niyang makatulong sa kanila, pero nirespeto niya ang desisyon ng dalawa. Nagpaalam na lang siya bago umalis, ng gabing iyon, sa wakas ay nakita ni Merlin at Anastasia ang mga unatron trees sa loob ng greenhouse. Matagal silang namitas ng napakaraming prutas hanggang sa tuluyan silang makapag-ipon ng napakalaking supply. Pagbalik nila sa mansion, pareho silang pagod na pagod dahil sa lahat ng ginawa nila. Higit pa sa sapat ang dami ng unatron fruits na nakuha nila.
Pero may isang problema pa rin, kahit pinagdaanan nila ang lahat ng paghihirap para makuha ang mga ito, wala pa rin silang kahit anong ideya kung ano talaga ang dapat nilang gawin sa mga prutas. Kalaunan, lumapit si Eftal kina Merlin at Anastasia at tinanong kung ano ang nangyayari. Agad na humingi ng tawad ang dalawa dahil sa lahat ng problemang naidulot nila, lalo na't abala na si Eftal sa paghahanda para sa laban niya sa Contract Beast. Sinabi ni Eftal na sana ay humingi muna sila ng tulong sa kanya, pero hindi na niya ito pinalaki pa. Sa halip, tinanong ni Anastasia kung ano ang dapat nilang gawin sa lahat ng Unatron fruits na nakolekta nila. Ipinaliwanag ni Eftal na kailangan nilang maligo sa essence ng prutas, kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa hot springs kinabukasan. Kinabukasan, dumating sila sa hot springs at inilagay ang mga Unatron fruits sa tubig. Matapos maligo roon ng ilang sandali, biglang bumalik sina Merlin at Anastasia sa normal nilang laki. Agad nilang na-realize na ito pala mismo ang tinutukoy ng libro nang sabihin nitong kailangan nilang maligo sa essence ng Unatron. Doon na-realize ni Anastasia na naging sobrang useful pala ang mga tickets na natanggap nila para sa hot springs. Dagdag ni Eftal, posible pang magkaroon ng importanteng role ang mga tickets na iyon sa pagtanggal ng slave crest niya. Maya-maya, nag-usap ng sarilinan sina Anastasia at Merlin. Sinabi ni Anastasia kay Merlin na sinabi ni Eftal na siya ang reincarnated Lightning Emperor, pero aminado siyang may mga duda pa rin siya. Naiintindihan ni Merlin kung bakit nahihirapan siyang maniwala. Pero sinabi niyang mula pa noong unang mahawakan niya si Eftal, alam na niyang siya talaga ang Lightning Emperor. Naiintindihan din ni Merlin na hindi alam ni Anastasia kung bakit ganoon karami ang ginagawa ni Eftal para sa kanya. Dahil dito, sinabi niyang huwag subukan ni Anastasia na intindihin si Eftal gamit ang normal na common sense. Napangiti si Anastasia nang marinig yun dahil parang eksaktong bagay na sasabihin mismo ni Eftal. Inamin din niyang medyo naiinggit siya kay Merlin dahil sobrang kilala nito si Eftal. Inamin naman ni Merlin na naiinggit din siya kay Anastasia, lalo na dahil special ang treatment na natatanggap nito mula kay Eftal at handa pa talaga itong tulungan siyang alisin ang slave crest niya. Nagsimula namang mag-alala si Anastasia na baka may mangyari kay Eftal sa laban nito kontra sa Contract Beast. Pero agad siyang tiniyak ni Merlin na hindi siya dapat mag-alala dahil sigurado siyang kaya itong hawakan ni Eftal. Ipinaalala rin niya kay Anastasia na mananatili siya roon kasama ni Eftal. Nang marinig yun, napangiti si Anastasia, nang gabing yun, sama-sama silang naupo para uminom ng tea. Naging curious si Eftal at tinanong si Merlin kung totoo bang hindi na kayang gumamit ng powerful magic ng mga tao sa kasalukuyang era. Kinumpirma ito ni Merlin at ipinaliwanag na dahil yun sa Maha Burst. Dahil sa event na yon, hindi na magagamit ang powerful level 9 and above spells, kaya si Eftal na lang ang natitirang taong buhay na kayang gumamit ng level 10 magic. Ipinaliwanag ni Merlin na nangyari ang Maha Burst 10 years matapos mamatay si Eftal. May isang mysterious stone na natuklasan sa loob ng ruins ng isang ancient magical super civilization na tinatawag na Maha Monolith. Isang special investigation team ang ipinadala para pag-aralan ng bato at malaman kung paano nito naaapektuhan ng magical aptitude. Pero sa ikalawang araw ng investigation, biglang nagkaroon ng kakaibang magical explosion. Tuluyang nawasak ang Maha Monolith at kumalat sa buong mundo ang isang wave ng magical pollution. Dahil dito, naging mas mahina ang magic at naging imposible ng gamitin ng powerful spells. Kaya pa rin gumamit ni Eftal ng powerful magic dahil na-reincarnate siya matapos ang Maha Burst. Dahil dito, mayroon na silang pagkakataong matanggal ang slave crest ni Anastasia. Nang handa na ang lahat, sinabi ni Eftal kay Merlin na simulan na ang ritual. Pagkatapos, tumingin siya kay Anastasia at tiniyak sa kanya na sa wakas ay makakawala na siya sa slave crest. Iyon ang episode 10. Mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na part at panoorin ang next video.